So ngayong araw isa dito sa paggawa natin ng camping shelter. At dito nga sinimulan ko na ang pagkuha ng mga kahoy para maging dagdag sa magiging haligi natin. Dahil nga malayo yung area natin dito sa pinagpuputulan ng kahoy at sa camping site, kinailangan ko na magtambak at mamutol ng maraming kahoy. Ang goal natin sa paggawa ng shelter is hindi gumamit ng modern materials or tools. Kaya naman sa mga tali na gagamitin natin is gagamit tayo ng mga bagging na makikita natin dito sa gubat. Ang bagging pala na ito kapag naaarawan or natutuyo is mas lalong tumitibay. Kaya naman perfect itong panali doon sa ating camping site. So tapos na tayo kumuha ng mga kahoy para gawing poste at mga bagging na pwede nating itali doon sa magiging poste natin. So dyan sa taas, si babaw niyan, nandyan yung camping site natin. At ngayon pupunta tayo doon. Pero bago tayo makapunta doon, kailangan muna natin suungin itong masukal na bahagi ng paligid ng ating camping site. So dyan tayo papasok. So tara. So nandito na tayo sa taas at ito yung camping site natin. At dito nga sinimulan ko na ang pagtatali ng mga haligi at ang magiging base natin. Habang ginagawa ko nga ito, napaisip ako na what if pag natapos ko to ay itatry ko mag 24 hours challenge dito sa camping site natin. So ngayon nga tapos na yung camping shelter natin, yung haligi natapos na at foundation. Ngayon proceed tayo sa dingding at magiging bubong nito. At ang gagawin natin ngayon sa lalagyan o tatabasan natin ng konti lang. So hindi natin uubusin to kakalbuhin. So gagawa lang tayo dito ng space para pagdaanan natin. At hindi natin to uubusin dahil itong entrance na to is tago. So gusto ko yung shelter ko is hindi siya makikita ng mga tao o tayo lang yung makakita. So lilinisan ko lang to konti. So sana bago umulan is matapos natin to at may masilungan tayo. Sa bubong pala na gagamitin ko is gagamit ako dito ng dahon ng nyog para gawing base. Katapos ko nga may lapat ang base, nilagay ko na at isinunod ko na ang magiging pinakabubong natin. Sa pinaka main roof natin gagamit tayo ng kugon grass. Dahil dito sa camping site na napili natin ay maraming kugon grass, ito ang napili kong gawing bubong. At dito sa probinsya, isa rin ng kugon sa ginagamit pang bubong. So dito guys, time out muna tayo sa voiceover natin at medyo napapaos na ako. So enjoyin nyo na lang yung video ng walang voiceover natin, no? So, time out muna. So ngayon tapos na yung kabilang bubong at anytime pwede na tayo makasilong dito kahit paano kapag lumakas yung ulan or kapag mainit. Sa susunod na video natin ito yung gagawin natin, ang kabilang bubong. Dahil yung formation na itong camp natin or tent natin is ganito guys. Pwede natin masilungan at mahigaan in case na umulan or uminit. So sa susunod na video, sa kabilang side naman tayo gagawa at ngayon ay magpapahinga na tayo. So kung interested ka makita yung complete result nito or complete build nito, follow mo lang yung page natin at bibigyan kita ng update. So, let's go!